Hi! Isang magandang araw po sa inyong lahat. Maupay na adlaw, haaton nga tanan. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Ngayong araw mga kawaray ay ibabahagi ko sa inyo ang aking the best at espesyal na aking recipe. Ito yung ating ube steam cake. At dahil nga po karamihan sa mga nanay na wala pang oven, kaya naman itong ating cake ngayon ay lulutuin lang po natin ito sa steamer. At dahil nga po yung ibang mga nanay na wala pa pong mga kagamitan tulad ng mga yanera, kaya naman lulutuin po natin ito sa tub. At ito nga po, itong ating nilutong ube steam cake. At itong ating toppings, talaga namang magugustuhan po ito ng inyong mga customer dahil nga po isang post ko pa lang ay pinagkaguluhan na nila at yung iba ay hindi pa nakabili. Kaya naman hindi ko na patatagalin pa mga kawaray, simulan na po natin ang pagluto nitong ating napakasarap na ube steam cake. At sa pagluto nga po nitong ating ube steam cake ay kakailanganin po natin dito ng ating all-purpose flour. Dito ay gumamit ako ng 4 cups. And then ang ating white sugar, 2 cups po ito. At syempre, itong ating baking powder, 8 teaspoon, hindi dapat sumobra. And then ang ating butter, 1 half cup. Dito ay naglalagay tayo ng kaong sa ating toppings. Ito yung ating white eggs, 10 pieces po. Pinaghiwalay ko na po yung ating egg yolk and then ang ating egg white. At para nga po pasarapin pa natin itong ating cake, kailangan po natin maglagay ng ating Alaska ibab. At ito na nga po, pagsamahin na nga po natin ito sa ating mixing bowl. Unahin po natin ang ating all-purpose flour. Isunod po natin ang ating baking powder. And then ang ating white sugar. At pag napagsama na nga po natin ang ating mga dry ingredients, ngayon naman haluin po natin ito. Itong ating procedure ay kailangan nyo pong gayahin para maging perfect ang inyong cake. At dito nga po ay ilagay na po natin itong ating Alaska ibab. At dito nga ay gumamit lang nga po ako ng 1.5 nitong malaking Alaska ibab. Ang sukat nito ay 370 ml. At hindi na nga po tayo maglalagay pa dito ng water. Mas masarap kasi at malinamnam kapag milk lang ang ilagay natin instead of water. Ang gagawin nga lang po natin dito ay mix lang natin na mabuti. Once na mix na natin ito, ay ilagay na po natin dito yung ating egg yolk. So ganyan lang po, itong ating egg yolk nga po ay pinaghiwalay lang o pinag-separate lang natin sa egg white. Haluin lang po natin ito. Sundin nyo lang po ang pagkasunod-sunod nitong ating paglagay. At dito nga itong ating butter ay tinunaw ko nga po ito bago ko inilagay. Dito ay hinalo ko din po sila. So ganyan lang po ang ating gagawin. Kapag kayo ay magluluto nito at gagawa kayo nito, kailangan ay sundan nyo kung paano ko nga ba ito niluluto. Hindi po yung hindi natin gayahin dahil papalpak, sayang po ang inyong mga ingredients dahil hindi po basta-basta ang mga ingredients na gagamitin natin dito. At eto na, kapag mailagay nyo na ang inyong butter, tsaka nyo po ilagay ang inyong egg white. So, hindi po natin ito gagamitan ng mixer. At dahil nga alam ko na yung ibang mga nanay na wala pang mixer ay hindi po sila makakagawa nito, doon po sila nag-aalala. So, hindi po, ipahuhuli po nating ilagay itong ating egg yolk para maging double. Diba? Dapat ganun po, sunod-sunod ang paglagay ninyo. At kapag ganito na, ang tamang consistency niyan, yan, malapot na siya. Wag na wag po susobra sa kalaputan para yung tubig. Hindi po kasi lalabsak po at hindi po magiging perfect ang inyong cake. So, ganyan na po. Ngayon naman ay ilalagay na po natin itong ating ube flavoring. At doon naman, o kung ikaw naman ay magtatanong, tatanungin mo sa akin, Madiskarting Waray, okay lang ba na food coloring lang ang ilagay instead of flavoring? So, ganito lang po ang aking sasabihin sa inyo na mas mainam ang flavoring. Bakit flavoring? Dahil nandun po yung lasa ng ating ube. Kahit wala po yung ubing pure na ube, okay lang po yan. Basta maglagay po tayo ng food flavoring. Once kasi na coloring lang ang inlagay nyo, ay hindi po siya lalasang ube at kulay purple lang siya. So, eto na mga kawaray. Dahil nga nahalo na natin ito ngayon, ihahanda na po natin ang ating mga lagayan. Dito nga po ay gumamit nga po ako ng ating tab. Ang sukat nito ay 700 ml or 750 ml. Medyo malalim po siya. Tamang-tama po ito sa ating ube cake. So, dito ay para hindi umapaw dahil maglalagay nga po tayo ng ating toppings. At dito nga ay maglagay lang tayo ng isang
cup bawat isang tab. So, ganyan lang ang sukat nito mga kawaray. Sa isang tab ay isang cup lang ang ilalagay natin para kapag maglagay tayo ng toppings ay hindi po ito umapaw. So, ganyan. Ngayon na ilagay na po natin ito sa ating mga steamer. Tandaan nyo, kapag ito ay sinasalang nyo na, kailangan ay nagpakulo na kayo ng inyong tubig. Once kasi na hindi pa kulo ang inyong tubig at isalang nyo ito'y ma-reject. So, ganyan lang po, kailangan ay kumukulo ng inyong tubig bago nyo po isalang. At lagyan nyo po ito ng takip yung nasa ilalim ng inyong steamer. Diba, dalawahan ng steamer nyo. Ang nasa ilalim, lagyan nyo po ng takip. Ang nasa ibabaw ay kahit na hindi nyo na po lagyan ng takip. So, ganyan, after 25 minutes, chinik ko po siya. Ayan po ay... Ito ay hilaw pa po, kaya naman binalik ko ulit siya ng 10 minutes. Ang pagluto nito mga kawaray, umabot po siya ng 35 to 40 minutes. Bantayan nyo lang po, hindi po pwedeng masobrahan naman po ang pagluto nito dahil titigas po siya at hindi na siya magiging malambot. So, ganyan lang po, kailangan ay bantayan nyo po ang pagluto. Once na okay na at luto na ito, tanggalin nyo po agad ito sa inyong mga steamer dahil tutulo tubig nito at maglalagay at magmumoist na ang inyong mga cake. So, kailangan ay tanggalin nyo po agad sa inyong steamer. So, ganyan na po. Pagka malamig na ito, tsaka po tayo magpe-prepare tayo ng ating pang-toppings. Dito ngayon, una po natin i-prepare ang ating kaong. And then, wala po ako nitong makapuno na nahanap. Kaya kaong ang ginamit ko dahil noong nakaraan na nagpa-order ako, ay makapuno ang nilagay ko. Pero mas the best pala ang kaong mga kawaray. At dahil nga hindi ko na ginamitan pa ng food processor, kaya na may mixer na lang ang ginamit ko para hindi na po ako mahirapan po isahan na gamitan. So, ganyan, mixer po. Pero kung sakaling kayo ay may food processor, ay pwede nyo pong gamitin yun. Or kung wala naman kayo na food processor, mixer, ay huwag nyo na pong lagyan. So, hayaan nyo na pong buo-buo ang inyong kaong or hatiin nyo sa apat. Pwede nyo namang gamitin ng kutsilyo yan. So, ganyan lang. And then ngayon, ay ilalagay nyo na nga po ang inyong condensed milk. Dito nga ay gumamit ako ng cowbell para mas nakatipid ako dahil mura na, masarap pa. Ituloy-tuloy lang po natin ang ating pagmix nito hanggang sa mapansin na natin na nagiging pino na siya. Or kahit na mayroon pang buo-buo ay okay lang ito dahil kapag kailagay naman na po natin doon sa ibabaw ng ating cake ay talaga namang matudurog na lang sa ating bunganga at napakasarap talaga ng ating kaong ay malambot naman po siya. So okay na ito at isunod na nga po natin dito ang ating icing. Dito nga ay gumamit ako ng Everwhip. At sa ating Everwhip ay gumamit lang ako ng 2 cups pero mas mainam na gawin nating 3 para may sumobra. In case man na kumulang ay mayroon po tayong pang sobra. Kaya kailangan gawin nyo pong 3 ito. Dito nga nakagawa tayo ng 10 pieces nitong ating cake na nasa tab. So napakadali lang once na mayroon po kayong stand mixer mga kawaray ay madali lang po talagang gumawa ng cake o gumawa ng icing. Iwanan lang po natin ito. Pagdating natin dyan ay okay na. Yun po ang pinagkaiba. At eto na mga kawaray, pag napansin nyo na nga po na ganyan na po siya, hindi na po siya mabilis mahulog sa ating. Ngayon naman ay ilalagay na po natin ang ating flavor. Yun yung ating ube flavor. Hindi lang ito food color kundi ube flavor para masarap itong ating icing. Marami po ang nagtatanong kung mahirap pa gumawa ng icing. So hindi po, kailangan nyo lang po ng mixer or stand mixer o hand mixer. Ang hand mixer po ay mabibili nyo lang po ng 200 pesos sa Shopee, marami na po doon. At abang-abang kayo dito sa aking YouTube channel dahil mamimigay po ako ng hand mixer and oven kapag ako ay umabot na ng 100,000 subscribers. So ito na mga kawaray, na prepare na nga po natin. Ito yung ating lagayan o ang ating icing. Ngayon ilagay na po natin dito ang ating pang-ibabaw or ating pang-toppings. Dito sa gilid mga kawaray para hindi nga po mahulog ay naglagay po ako ng icing muna.
And then, pagka nalagay ko na ng icing, ngayon naman, ilalagay yung pang ibabaw. Kapag ka nalagyan na po natin lahat ng ibabaw ngayon, i-design na nga po natin yan sa may gilid. So, di ba umaapaw siya? Pero para sa akin, mas okay na yan dahil mabibenta po natin ito ng 130 to 150 pesos itong ating ubi steam cake. Sobrang sarap nito mga kawaray, hindi na po malulugi pa ang kakain nito dahil the best ang ating icing, ang ating toppings, talaga namang hindi nila matitikman sa iba ito. Kaya naman, mga kawaray, subukan nyo po itong lutuin. Ngayong darating na February, pwede nyo po itong ipa-order sa inyong mga mahal sa buhay. So, ganyan lang mga kawaray, tuloy-tuloy lang ang pag-design. Sa mga magtatanong o baka isipin nila na hindi na sila makakapag-design dahil wala po silang piping tips, nagkakamali po kayo. Kung mayroon po kayong plastic labo ay pwede nyo pong gawin yan. Sa dulo ng plastic labo ay gupitan nyo po ng pang triangle at yun po ang pang design nyo at ilagay nyo po ang inyong icing kung wala po kayong piping bags or piping tips. Napakadali lang, gumawa kayo ng paraan para maging okay at magkaroon ng design itong inyong cake. So mga kawaray, hanggang dito na nga lang po at sanay nagustuhan nyo po itong ating recipe ngayon. Mga kawaray, mayroon po nga pala akong sasabihin sa inyo or gusto ko sa mga nanay na kagaya ko na nasa bahay lang ay magkaroon ng income kahit papano bukod dito sa pagluluto nitong ating mga paninda ay mayroon po akong isi-share sa inyo mga kawaray at ayoko namang suluhin lang dahil ako dito mayroon po akong pinagkakaabalahan ngayong apps. At dito nga diba mga kawaray, napakasarap tingnan. I-post nyo lang po ito, talaga namang magugustuhan na ng inyong mga customer. At kung gusto nyo naming hiramin ang aking mga picture na pwede nyong ipang post sa inyong mga FB mga kawaray, ay dalawin nyo pong aking Facebook, Hasmin Kabigges, at pwede nyo pong hiramin lahat ng ating mga picture na kaya nyong lutuin mga kawaray. So, eto na. Sasabihin ko na nga sa inyo kung ano ang aking isa pa na pinagkakaabalahan ngayon sa social media. So, eto, ikukwento ko sa inyo yung aking karanasan dito sa app na ito. Ako po ay nakasahod na mga kawaray at gusto kong i-share sa inyo. Kung gusto nyo po itong i-download, ilalagay ko po dito ang link sa description box mga kawaray. I-share ko sa inyo kung bakit nga ba ako kumita dito. Kaya naman i-download nyo na. At i-click nyo lang po ang ilalagay kong link para mapunta po kayo sa invite and then mapapalo nyo po ako agad. Pagdating doon ay tuturuan ko po kayo kung paano nga ba kumita. Hindi po pwedeng basta-basta lang kayong maglalaro doon. Kailangan may guide po kayo mga kawaray kung gusto nyo kumita. At alam nyo ba na kahit na wala kang followers, wala kang friends, kapag ito ay i-download nyo, ay automatic mga kawaray, kayo ay sasahod. Dahil yan po ang na-experience ko. Dahil nga po kayo ay subscribers ko, kaya gusto ko ibahagi ko rin sa inyo. At dun sa mga nanay na gustong kumita kahit nasa bahay lang sila, ay pwedeng-pwede po ito. Kaya naman, i-download nyo na po itong ating link. Kailangan sa invite po kayo mag-click para ako mismo ang mag-invite sa inyo at turuan ko po kayo kung paano po gamitin ang apps na ito. At syempre, pasasalamatan ko syempre ang punot dulo kung bakit kami napunta dito sa app na ito. Hi Ate Alma, shoutout sa iyo. At syempre ang pangalawa talaga yan, si Lynette, na talaga naman siya po ang nag-invite sa amin na nalaman namin na may ganito palang apps. Yan, shoutout po sa inyo. At syempre sa mga nakilala ko sa apps na ito o apps na dinownload ko o nalilibangan ko na ngayon. Shoutout po sa inyo kay Ate Shirley na nag-guide sa akin kanina kung paano gamitin yung apps na yun. Thank you po sa inyo ma'am at sa kanyang pamilya nga na nandito sa Philippines at siya po kasi ay nagtatrabaho sa Hong Kong. Ayan, shoutout po sa inyo sa lahat ng mga nanunood sa akin ng mga taga OFW. Shoutout po sa inyo, mabuhay po kayo. So, eto na mga kawaray. Sa susunod na vlog na lang po ako magsha-shoutout. Sobrang haba na po ito. Thank you sa inyong lahat mga kawaray. Salamat sa inyong suporta sa akin.
huwag niyong kalimutang i-download ito sa ating link lang. Kailangan itong link lang po ang i-download nyo kung ano ang mapipindot nyo. Thank you and God bless inyo mga kawaray. Sana'y nagustuhan nyo po itong ating recipe ngayon.